Okay, tingnan natin ng Biblia. Unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Unang Timoteo, chapter 2, verse 4. Verse 3 and 4. Pasahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Ito'y mabuti, kaaya-aya sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas, na nagnanais na ang lahat ng tao ay maligtas ay makarating sa pagkakilala ng katotohanan. Ngayon, gusto ko sanang ipayak sa inyo tungkol sa katotohanan at kaligtasan at pananampalataya. Sa mundong ito, maraming mga turo at aral, ng iba't ibang mga salita, pero kailangan natin ng katotohanan. Ano ang meaning ng katotohanan? Sa mundong ito, ano ang katotohanan? Sa mundong ito, maraming tao nabubuhay ng masigasig. Para saan po? Mga brother, sister, para saan kayo nabubuhay ng masigasig araw-araw? Dito sa Philippines, maraming mga iglesia, maraming mga Kristiyano. Kung gayon, ano ang tamang layunin ng Kristiyanong buhay? Dapat nating malaman ng katotohanan. Dito, ito'y kalooban ng Diyos na pagkakilala ng katotohanan. Tayong lahat dapat makakilala ng katotohanan. Ano ang katotohanan? Sa mundo, ito'y katotohanan, hindi nagbabago, hindi kumukupas, hindi mawawala, kundi walang hanggan. Ito'y katotohanan. Sa mundong ito, ano ang bagay na katotohanan na hindi nagbabago o hindi kumukupas, hindi mawawala? Sa mundo, Biblia nagsasabi, sa wakas, susunugin ang lahat ng mga mundong ito at mawawala. Ito'y destiny ng mundong ito. Kaya na tayo nabubuhay ng masigasig sa mundong ito, lahat ng mga bagay ng mundong ito ay magiging walang kabuluhan. Ito ay katotohanan. At tayong lahat ay sa balang araw mamamatay. Ito man, katotohanan. At lahat ng mga bagay ng mundong ito hindi madadala sa kabilang sanlibutan. Ito pa rin, katotohanan. Kung gayon, sa ganitong sitwasyon, anong dapat natin gawin? Ano ang totoong kalooban ng Diyos? Dapat nating malaman na katotohanan. Tingnan natin ng Biblia, unang Pedro chapter 24, 25. Unang Pedro chapter 1. Verse 24, 25. Okay, babasahin ko po dahan-dahan. Sapagkat ang lahan ng laman ay gaya ng damo, at ang lahan ng kaluwalhatian nito ay gaya ng bulaklak ng damo. Ang damo'y natutuyo, at ang bulaklak ay nalalanta. Subalit ang salita ng Panginoon ay nananatili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balita na ipinangaral sa inyo. Tayong lahat mamamatay sa balang araw. O ito katotohanan. Kaya na tayo naligtas, tiyang na mamamatay. O kung gayon,
dapat nating malaman anong mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Ito'y mahalagang katotohanan, dapat nating malaman. Tama po ba? Very simple, ating Christian life, simple, very, very simple. Ako, sa oras na ito, magsasabi sa inyo, very simple salita ng Diyos lang. Simple. Madaling maintindihan. Pero, ano ang problema? Kahit na ito'y madaling salita, pero sino humahawak ng matatak sa kanyang puso at sino sumusunod sa kanyang mga matatang na katotohanan ng may buong puso? Ito'y mahalaga, brother, sister. Nalaman po ba ninyo, ano ang pinakamahalagang kalooban ng Diyos? Ano ang pinakamahalagang kalooban ng Diyos? Ilang tao nagsasabi, kaligtasan. Talaga? Kaligtasan? Ito ba pinakamahalagang kalooban ng Diyos? Kaligtasan. So, okay, para maintindihan, halimbawa, isang tao, kaligtasan, itong nangahulugan na ipinanganak ang isang tao. Po ba? Isang kaluluwa, isinilang sa harap ng Diyos. At sa mundong ito, isang sanggol, ipinanganak, isinilang. Kung gayon, naligtas na. Kung gayon, tapos na ba? Ako ipinanganak sa mundong ito, tapos na. Meron po ba kanitong sanggol? Wala po. Kaligtasan, ito, start. Simula. Bagong simula. Born again. Kaya, nagsimula uli. Christian living, kayo'y nag-start na. Kung gayon, ano ang goal ng ating Christian living? Ako naligtas na. Kung gayon, ano ang layunin ng Kristiyanong buhay? Ito ay kalooban ng Diyos. Pinakamahalagang kalooban ng Diyos. Kaligtasan, ito ay mahalaga. Bakit? Maraming tao namatay. Kaya sila dapat mabuhay muli. Ito ay kaligtasan. Kasi siya nabuhay muli na. Kung gayon, anong gagawin niya? Ito ay Kristiyanong buhay. Para saan? Ito ay layunin ng Kristiyanong buhay. Nalalaman pa ba ninyo ano ang layunin ng Kristiyanong buhay? Para saan kayo sumasamba sa Diyos? Para saan kayo nagbabasa ng Biblia? Upang makilala ang katotohanan. Espiritual na katotohanan. Ito, mga bagay na nakikita, ito ka physical na katotohanan. Pero ito walang halaga dahil hindi madadala sa langit at ito susunugin at kumukupas. Kaya lahat ng mga material na bagay, ito sandali lang mahalaga. Kapag ang ating kaluluwa umalis sa katawan, lahat ng mga bagay ng material, ito magiging walang kabuluhan. Kung gayon, para sa ating espiritu, ano ang mahalaga? Ito ay katotohanan, dapat nating malaman. Biblia nagtuturo sa atin tungkol dito. Lahat ng tao mamamatay. Kaya sa kanila, kaligtasan, buhay na walang hanggan ay pinakamahalaga. Kaya unang mission ng lahat ng tao ay kaligtasan. Paano tanggapin ang buhay na walang hanggan? Sa Biblia, may tamang paraan kung paano makaroon ang makasalanan ng buhay na walang hanggan. Okay, pumunta kayo kay Hesus Kristo. Makinig kayo na anong sinabi ni Hesus Kristo. At manampalataya kayo sa iyong tapat na puso. Kung gayon, tatanggapin ninyo ang buhay na walang hanggan. Po ba? Kaya, kayo yung sumunod sa ganitong mga salita ni Jesus. Kayo ngayon nandito. Pero, malayo pa sa hanggang goal. Malayo. Kung kayo, ano ang ating layunin ng Kristiyanong buhay? Bakit kayo nagpabasa ng Biblia? Bakit?
Maraming bahagi ito. Kasaysayan ng Israel. Medyo boring, di ba? Kung kayo nagpabasa ng Biblia ayon sa Bible reading plano, kung kayo siguro mga Josue, mga Hukom, kapag kayo nagpabasa ng Exodus o Levitico at ng Bilang, di ba boring ito? Kakaibang salita. Karami. Ayaw. Kung kayo dumating sa unang kronika, maraming pangalan ng Israelita. Maraming pangalan. Malipin, Yehuda, malipin. Walang halaga sa atin. Dahil tayo, Hentil, hindi Israelita. Pero kung mahirap, anong meaning sa aking Christianong living? Kung gayon, ang Diyos ba nagsabi sa atin ng mga walang kabuluhang bagay? Dapat natin hanapin ang katotohanan sa Biblia. Lalong-lalo na tungkol sa espiritual na katotohanan. Dahil ito'y walang hanggan. Ito madadala natin. Kaya ito'y mahalaga sa ating Kristiyanong buhay. Tama po ba? Kaya na kayo nagtatrabaho sa mundong ito, pero walang halaga sa harap ng Diyos. Kaya na kayo yumaman, walang halaga sa harap ng Diyos. Kaya na kayo matalino sa mundong ito, anong halaga sa langit? Basta, Panginoon, ako marunong sa mathematics. Sa langit, anong halaga mathematics? Ako marunong mag-English. Sa langit, anong halaga English? Anong halaga? Science. So what? Sa langit, walang halaga. Panginoon, ako maraming pera. So what? Kung kayo, anong halaga sa harap ng Diyos? Ito'y layunin ng ating Christian living. Sa Biblia, may isang tao na pinakamatalinong tao daw sa paningin ng Diyos. Sino siya? Si Haring Solomon. Anong sinabi niya? Tingnan natin ng Biblia, Ecclesiastes chapter 2. Dapat natin malaman ang katotohanan. Ecclesiastes chapter 2, Ecclesiastes chapter 2, mula verse 14 hanggang 16. Ecclesiastes chapter 2, mula verse 14 hanggang 16. Dahan-dahan, basahin po natin ng sabay, 3, 2, 1. Ang mga mata ng pantas ay nasa kanyang ulo, ngunit ang hangal ay lumalakas sa kadiliman. Payumay aking nakita na isang kapalaran ang dumarating sa kanilang lahat. Nang makagayoy, sinabi ko sa aking sarili, kung ano ang nangyari sa hangal ay nangyayari sa mga akin. Kaya't bakit pa nga ako naging sinabi ko sa puso ko na ito man ay walang kabuluhan. Sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa hangal, walang alaala magpakailanman, na sa mga araw na darating ay malilimutan ng lahat, at kung paano ang pantas ay mamamatay ay gayon ang mangmang. Ito sinabi ni Solomon, Haring Solomon, pinakamayamang hari, pinakamatalinong tao sa buong mundo, sa harap ng Diyos. Kaya ito tama, siya ay pinakamayaman, pinakamatalino, pinakamalakas ang hari sa buong mundo. Pero sinabi niya ganito, kaya ito, ako pinakamatalinong tao, pero sandali ako mamamatay. Kapag tumanda na siya ay nag-iisip, hanggang ngayon, ako, malakas ang hari, ang asawa ko, 1,000. Napakaraming pera sa aking bansa. Pilak, ito'y karaniwang bato.
ganito, mayaman siya. Pero, mamamatay ako. Sandali, mamamatay ako. Kung gayon, hindi madadala. Anong mahalaga sa akin? Ang katalinuhan ko, ang kayamanan ko, ang pamilya ko, ang asawa ko, ang anak ko. Anong halaga? Dahil ako, sandali, mamamatay. Kaya siya'y nag-isip tungkol sa buhay ng tao at nagsulat. Ito ay Ecclesiastes. Mangmang, mamamatay. Matalino, mamamatay. So what? Malusok, mamamatay. May sakit, mamamatay. Anong halaga? Mayaman, mamamatay. Mahirap, mamamatay. Ano? Ano ang mahalaga? Brothers, sisters. Kayo, matatanda, kabataan. Pero mamamatay kayo. Kung ano ang mahalaga? Ito'y katotohanan. Kung hindi natin iisip ang katotohanan, ang ating buhay magiging maligaw mula sa katotohanan. Dapat natin hawakan ng matatak ang katotohanan. Ano ang ating layunin ng Christian living? Ito, chapter 5, Ecclesiastes chapter 5, verse 16. Ecclesiastes chapter 5, verse 12. Masarap ang tulog ng manggagawa, kumakain man siya ng konti o marami. Ngunit ang pagkasawa ng mayaman ay hindi magpapatulog sa kanya. Pagpapakasawa ng mayaman. Siya ay hindi magpapatulog sa kanya. Bakit? Bakit? Sa manggagawa, sa Calauan Church na sa probinsya, sa tingin ko, mga manggagawa sila natutulog sa tabi ng kalsada. Saan? Lahat ng lugar, natulugan sa kanila. Pero, sa tingin ko, mayaman, ayaw nila pumasok sa isang mga maruming bahay, masikim na lugar, ayaw nila pasok. Kung hindi malinis na tulugan, hindi kaya matulog. Para sa kanila, kailangan ng maluwang, malambot, malinis na bed. Kung walang ganito, hindi kaya matulog. Tama ba? Kung gayon, sino mas masaya sa mundong ito? Mayaman o mahirap? Mahirap. Saan? Naantok. Huwag matutulog ako. Saan kaya? Pero mayaman? Ay, walang lugar. Talaga ito. Talaga. Ito yung ngayon katotohanan. Kaya, sa paningin ni Solomon, kakaiba. 13, may malupang kasamaan na aking nakita sa ilalim ng araw. Ang mga yaman ay iniingatan ng may-ari niyon sa ikapapahamag niya. At ang mga yamang niyon ay nawawala sa isang masamang pakikipak sa palaran. At kahit na sila ay magulang ng mga anak, walang naiwan sa kanilang mga kamay. 15. Sabay-sabay po, basahin natin. 3, 2, 1. Kung paano siya ay lumabas sa sinapupunan ng kanyang ina, gayon siya muling aalis. Hubad siyang dumating. Wala siyang anumang madadala mula sa kanyang papapagod na kanyang madadala sa kanyang kamay. Dahil na siya ay naging mayaman, pero malapit sa kamatayan. Kung ngayon, dapat umalis siya. Lahat ng kanyang ginawa ay iiwan.
Kung gayon, anong mangyayari? Ang kanyang anak, kumagastos patuloy at ang mauubos. At sa harap ng Diyos, tatanungin siya, anong ginawa mo habang buhay? Ako'y nagbigay sa inyo ng maraming kayamanan, maraming mga kasaganaan, bagay, kaligayahan, marami. Pero anong ginawa mo habang buhay? May pakuhukom. Tayong lahat dapat maghanda ng pakuhukom. May dalawang uring pakuhukom. Isa para sa kasalanan. Ito'y lumipas na sa naligtas na kaluluwa. Dahil si Jesus siya'y nagbayad. Pero para sa kaluwalhatian, tayo lahat dapat maghanda. Mahalaga ito. Kung hindi tayo naghahanda ayon sa tamang salita ng Diyos, kung gayon, magbibigo kayo. Dahil ito, halimbawa, isang estudyante, siya ay nag-aaral ng masigasig para sa examination. Pero, siya ay nag-aaral ng ibang aklat. Kung gayon, anong halaga? Mahalaga po ba ng pag-aaral, masigasig na pag-aaralan ng aklat? Hindi. Muna, aling bahagi ng aklat, ito nga, may examination. Tapos siya ay dapat mag-aral doon. Anong mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan sa harap ng Diyos? Muna dapat natin malaman, ito'y katotohanan. At tapos tayo dapat maghanda ayon sa ganitong katotohanan. Ito'y mahalaga. Dahil sa tingin ko, maraming mga kaluluwa masigasig sa Diyos. Pero, hindi marami nang nagpabasa. Hindi marami nagpabasa ng Biblia para makilala ang katotohanan. Salita, ang Biblia nagsasabi sa atin tungkol sa mga katotohanan ng may maraming mga halimbawa. Isa nga, bunga. Bunga. Fruit. Kapag kayo iharap sa Diyos, ilang bunga sa inyo? Ibilang po ninyo ang iyong sariling bunga. Ilan? Ilan po? Ito'y mahalaga po, brother, sister. Ilang bunga? Ako naligtas na, matagal na. Pero, kung gayon, anong sabihin? Maraming bunga. Ito'y tama. Pero, marami po ba ang iyong bunga sa harap ng Diyos? Bago. Bago isipin natin itong bunga. Alam po ba ninyo, ano ang bunga, tamang bunga sa harap ng Diyos? Ano ang bunga sa harap ng Diyos? Ano ang mahalaga? Tama. Ito nga. Tama. Ano ang tamang bunga sa harap ng Diyos? Tingnan natin ng Biblia, Pilipos chapter 1. Pilipos chapter 1, verse 11. Pilipos chapter 1, verse 11. Pilipos chapter 1, verse 11. Okay, sabay-sabay po. Basahin natin. 3, 2, 1. Na mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Ito, panalangin ni Apostol Pablo para sa Pilipos. Mula verse 9 hanggang 11. 9, idinadalangin ko na, diba? Ito'y panalangin ni Apostol Pablo para sa Pilipos Church. 11 dito. Sana mapuspos ng mga bunga ng katuwiran sa pamamagitan ni Hesus Kristo sa kaluwalhatian at kapurihan ng Diyos. Mapuspos ng mga bunga ng katuwiran. Ano ang bunga ng katuwiran? Bunga ng katuwiran. Ano? Ano ang bunga ng katuwiran?
Nais pa ba ninyo tungkol dito? Bunga ng katuwiran. Sa mundo, bunga ito, material na bunga ito, pera at kanyang autoridad, ang kanyang position sa mundo. May 12, may election. Ito ba tamang bunga sa harap ng Diyos? Panginoon, ako mayo. Ito ba bunga? Kung ano ang bunga? Anong bunga? Para dito kayo ngayon nandito, brother sister. Para dito kayo nakitipon patuloy dito upang kunin ang maraming bunga ng katuwiran. Ano ang bunga ng katuwiran? Mas madaling salita, pag-ibig. Pag-ibig, ito bunga ng katuwiran. Kung isipin natin. Okay, today, yesterday, nalimutan na. Anong ginawa natin? Hindi ko alam, nalimutan na. Pero today, kanina, okay, isipin natin, kanina, ilang pag-ibig ibinigay ninyo sa iba at sa Diyos? Kanina, isipin po ninyo, totoong pag-ibig, tunay na pag-ibig, 100% na dalisay na pag-ibig. Totoong pag-ibig, wala hanggang pag-ibig. Buong puso, dapat walang dungis, walang kapintasan, banal na perpektong pag-ibig. Ilang ganitong pag-ibig ibinigay ninyo sa Diyos at sa mga iba? Kanina. Yesterday, nalimutan kayo. Kanina, okay. Kanina lamang. Ilan? Siguro, ilang mga nanay naghanda ng mga almusal ng may buong puso para sa pamilya ko. Kung gayon, napatama-tama, ito'y bunga. Dahil kayo nagbigay ng iyong totoong pag-ibig mula sa iyong taapan na puso para sa mga minamahal ninyo. Ilan nanalangin sa Panginoon ng may buong puso? Panginoon, salamat po. Mga buong puso, 100% na tapan na puso. Kung kayo nagbigay ng iyong puso sa Diyos. Pero ilan? Ito, almusal. Material, parang pag-ibig. Pero ito ba totoong pag-ibig? Totoo ba? Tama ba ito? Hindi. Ito nga, pekyang pag-ibig. Parang negosyo. Kung walang kantimpala, ayaw. Ito, hindi pag-ibig. Tayo, tumanggap ng ganitong pag-ibig ni Hesus Kristo, pero sa pamamagitan ng Christian living, tayo nagpa-practice kung paano maibigay sa iba ang totoong pag-ibig ko. Iglesia, ito isang lugar na pwede ninyong gawin ito. Kung kayo magbibigay ng iyong puso sa taga-sanibutan, delikado kayo. Madadaya kayo. Pero sa loob ng iglesia, kaya pagkatapos ng ceremony ito, may sakripisyo, di ba? Kung gayon, para sa bunga ng katuwiran, gawin ninyo ang lahat ng mga bagay sa pangalan ni Jesus ng may buong puso, makayatim, kumanta ng may buong tapan na puso para sa Diyos, para sa mga brothers, sisters. Kaya na mga boses, hindi maganda, okay na, walang problema. Mga itong boses, ito nga, hindi walang hanggan, walang problema. Pero yung puso, napakaganda. Sa Calauan Church, January, may choir team audition upang malaman ko ang kanilang abilidad. Sa tayong ako,
Okay? Okay. Sige, sige. Pero may isang sister, siya ay may medyo konting sakit sa ulo. Pero siya ay nag-apply sa choir team. Oh, talaga? Gusto mo? Okay. Okay, kumanta ka sa harap ng mga brother sister. Audition. Siya ay kumanta ng give thanks. Sa tainga ko, yun na hindi tamang kanta na give thanks. Parang sigaw, parang mga noise, ingay. Pero, siya ay kumanta ng buong puso. Talaga. Ang kanyang boses, pangit. Kaya, hindi kaya naging member ng choir team. Pero, nakita ko ang kanyang puso. Siya ay kumanta sa harap ng Diyos. Hindi siya nahiya. Malakas ang boses hanggang katapusan. Talaga. Sa tingin ko, ibang mga brother sister, kaya ninyo na natuwa. Pero sa tingin ko, ang kanyang puso, dalisay sa harap ng Diyos. Pero hindi kaya maging choir team member dahil sama-sama ito. Kaya lang unity, kaya yun ang hindi kaya. Kaya, sister, very good, pero next time. Kung siya ay umalis sa kanyang katawan at haharap sa Diyos, kung gayon nalalaman ko, oo, ang Diyos magpupuri sa kanya. Talaga. Dahil siya ay nagbigay ng kanyang buong puso sa Diyos. Kayo po ba nagbibigay ng iyong buong puso? Every time? Sa Diyos at sa mga brother sister? Minsan nakikita ko ang mga mukha ng mga brother sister na naglilingkod sa loob ng iglesia. Ilan? Matuwang-tuwa, kanyang mga masaya. Mukha, pero ilan? Ano ibig sabihin? Ano ibig sabihin? Yes, Biblia nagsabi, okay, gawin mo, sundin mo. Kaya kahit na puso ko ayaw, pero dahil sa mga salita, ako gumagawa. Mga pangit ng mukha. Kasi nagpa siya na next time, mawawala ako. Ito ba pag-ibig? Ito ba totoong sakripisyo? Hindi po. Tayo ba nagtipon dito para magtrabaho? Hindi. Para makilala ang espiritual na katotohanan, mas madaling salita, upang malaman kung paano makakuha tayo ng bunga ng espiritu. Kaya dito kayo mag-practice. Paano pwede niyong ibahagi ang iyong maraming totoong talisay na pag-ibig sa mga brother, sister at sa Diyos. Dito lamang kaya. Sa labas, delikado. Talaga. Dito kayo, pwede magmahalan sa isa't isa ayon sa kautusan ni Hesus Kristo. Kaya, brother, sister, mahal kita. Kaya, pero sa labas, sabihin ninyo, mahal kita sa Panginoon. Kung kayo, anong mangyayari? Baliw. Delikado sa labas. Pangmamahal, napakagandang salita, pero sa makasalan ng sitwasyon, walang halaga. Only sa banal na lugar lamang may bisa. Kayo ngayon, araw-araw kayo, nabubuhay sa loob ng maraming biyaya ng Panginoon. Pero, maraming mga brother sister, hindi nakiisip tungkol dito. Sinasayang ang maraming mga chance para kunin ang maraming mga tunay na bunga ng katuwiran, pero
Walang pag-iisip tungkol dito. Nadaya ng Diablo. Pagkatapos ng kaligtasan, kung anong dapat natin gawin? Muna, dapat nyo makilala ang katotohanan. Ano ang tamang daan? Ano ang tamang gawain ng Diyos? Tamang kalooban ng Diyos? Hanapin niyo sa Biblia. Hindi ako nagsasabi sa inyo tungkol dito. Kung gayon, kayo nakikinig ng mabuti sa aking sermon, pero nalalaman ko, pag-uwi, nawala na. Ano? Kanina? Anong sinabi niya? Kaya po ba, makaalala, nakaraang linggo, anong sinabi ni Pastor Chayonyo sa inyo? Ito isang ebidensya na tayo makasalanan. Katuwiran, kabutihan, liwanag, makabanalan, madaling mawawala sa ating puso, mula sa ating puso. Dahil dito makasalanan ito. Pero, mga bagay ng mundong ito, tungkol sa pera, kung gayon, marunong makaalala. Lalo na sa mga TV drama. Minsan, nanood kayo ng minsan na TV drama, mga ilang series, mga 30 series. Pero minsan, nanood kayo. Pero, kayo nakaalala, buong story, full story. Pwede magpaliwanag sa iba. Pero Biblia, isa lang. Pero, totoo lang, lahat ng sermon, nagsasabi tungkol sa Diyos, tungkol sa mga pag-ibig, tungkol sa kaligtasan, katuwiran, mga langit. Pero, hanggang ngayon, mga ilang taon kayo nakinig na itong sermon. Pero, bakit? Makasalanan tayo. Hindi papasok ang katuwiran ng kusa sa iyong puso. Hindi. Madaling maintindihan ng mga bagay ng sanibutan dahil tayo makasalanan. Pero tungkol sa espiritual na bagay, napakahirap. Pero tayo naligtas, naging mga anak ng Diyos, kayo dapat tayo sumunod sa tamang daan. Maraming kahirapan. Yes, tama po. Maraming kahirapan. Hanggang ngayon, ako pa rin, mahirap na makaintindi ng ilang mga salita ng Diyos. Pero, dahan-dahan, mapupuno ang puso ng mga katotohanan. Kung kayo hindi makikilos dahil sa mga kahirapan. Maraming beses ang Biblia nagsasabi sa atin, kung kayo'y lumalakas sa tamang daan, mahihirapan kayo. Tingnan natin ng Biblia, Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12. Ikalawang Timoteo, chapter 3, verse 12. Ito katotohanan, huwag niyo kalimutan. Okay. Basahin po natin ng sabay. 3, 2, 1. Tunay na ang lahan ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusik. Ito katotohanan. Gusto ba ninyong maging mabuting anak ng Diyos? Kung kayo dapat magdadanas ng maraming pag-uusik. Maraming tao nag-aakala, ako naligtas na. Kung gayon, darating sa akin ang maraming mga blessing ng Diyos. Yes, tama po. Ayon sa Biblia, kayo'y pinagpala. Talaga. Lahat ng mga taga-sanibutan, umaasa na makaroon ng buhay na walang hanggan. Para dito, sila nabubuhay ng masigasig. Pero kayo'y, yes, kumuha.
Oo. Pero, ilang mga brothers and sisters, ayaw lumakas sa tamang daan. Dahil, ayon sa salita nito, maraming mga pag-uusik. Isipin natin, bakit may maraming pag-uusik sa Kristiyanong buhay? Bakit po? Alam na po ba ninyo ang tamang kadahilanan? Anong sinasabi ng Biblia tungkol dito? Bakit maraming pag-uusik sa anak ng Diyos? Una, ang mundong ito, hindi atin. Una, hindi atin itong mundong ito. Bago naligtas, tayo'y kasama ng Diablo. Tama po ba? Pero, naligtas na. Biglang naging kaaway ng Diablo. Tama po ba? Kung ngayon, Diablo ba magbibigay sa inyo ng blessing sa inyo, sa kaaway? Hindi. Kaya, dahil sa Diablo, may maraming mga pag-uusik sa atin sa habang buhay sa mundong ito. Kung ayaw ninyong tanggapin ang pag-uusik ng Diablo, kung gayon, magpakasundo kayo sa Diablo. Kung gayon, pababa ang pag-uusik. Pero, ito ba tama bilang anak ng Diyos? Kaya dapat ninyong piliin ang isa lang. Mananatili pa sa anak ng Diyos. Kung kayo, magiging kaaway ng Diablo. Kung gayon, magiging kayo magdadanas mas maraming pag-uusik. Pero, anong uring pag-uusik dumadating sa atin? Anong uring pag-uusik? Ito nga physical na, material na pag-uusik. Hindi po ba? Sa spiritual, tapos na lahat ng mga sumpa sa atin. Kaya tayong lahat ngayon lumalakad patungo sa langit. Kaya kapag tapos na itong biyahe sa paglalakbay sa mundong ito, kung gayon tayo papasok sa langit. Kung ngayon tayo lumalapit sa langit, kaya ayaw ng Diablo ang ganitong sitwasyon. Kayo ba magandang anak ng Diyos? O tiyang na mas maraming pag-uusik galing sa Diablo. Kaya mahirap ang katawan. Pero kaluluwa lumalapit sa Diyos, kaya mas masaya. Kaya tunay na Kristiyano, ang kanilang katawan napakahirap, pero ang kanilang kaluluwa, espiritu, maligaya. Kaya parang iba. Kakaibang tao, ito'y Kristiyano sa mundong ito. Sa paningin ng Diyos, ang anak ko, inuusik, sana tulungan ko siya. Pero, hindi. Bakit po? Bakit walang tulong mula sa Diyos sa atin? Bakit tayo mismo dapat magtagumpay ng itong pag-uusik? Bakit po? Halimbawa, isang bata natumbak dahil sa bato. Kung gayon. Kung ako tumulong sa kanya, nakatayo, kung gayon, anong mangyayari? Ito mga madaling matapos ng itong kahirapan. Pero, siya ay dapat magdanas mas mahabang panahon para maging tamang, malusong na kabataan. Tama po ba? Estudyante, nanay, ito mahirap. Okay, ako gagawa. Nanay, siya kumawa na. Sa school, okay, tinanggap niya, anong halaga sa kanya? Ito. Parang mabuti, pero sa kanya walang halaga. Tayo, anak ng Diyos, pero maraming kulang tayo. Kaya, paano tayo magiging ganap bilang anak ng Diyos? Tayo mismo dapat mag-practice
dapat magdanas, dapat pumasok sa kahirapan para maging tamang anak ng Diyos. Oo. Kaya Biblia nagsasabi, magtiis kayo. Magtiis kayo. Kahit na kayo mamamatay, pupunta sa langit. Sa langit, anong gusto ninyo? Sa langit, mayaman o mahirap? Sa langit. Mayaman. Apo ba? Ayaw? Mayaman? Huh? Ako, maging mayaman sa langit. Tunay na kayamanan. Walang hanggang kayamanan. Ako, maging mayaman. Para dito ako nandito, pag isang Koreano nandito sa Pilipinas, mahirap dito. Pero, nalalaman ko, bansang Pilipinas, mas maraming espiritu lang katimpala. Kaya nandito ako. Kung kayo sumamba sa Panginoon ng masigasig habang buhay. Pero sa harap ng Diyos, kapag umarap kayo sa paghuhukom ni Yesu Cristo, pero konting katimpala kung gayon. Problema. Talaga? Mahirap. Kung gayon, ito malaking problema. Anong problema? Bakit nangyari ganito? Ang kakaibang sitwasyon. Kaya na siya ay sumamba kay Yesu Cristo ng mahaba, pero hindi sinunod niya ang tamang daan ayon sa Biblia. Hindi siya lumakas sa katotohanan. Dahil sa mundo, maraming mga tradition. Tradition. Sa tingin ko, ito ang pinakamalaking problema sa Pilipinas. Halos lahat ng Pilipino umilig sa Panginoon. Pero ginagawa nila ang pinaka-masamang bagay araw-araw para sa Diyos. Anong yon? Diyos-Diyosan. Maraming piyesta. Pero, maraming imahe. Sumusunod sila. Kanilang bibig nagsasabi, mahal ko si Jesus, Panginoon, God is love. Pero sa harap nila, palagi, napakaraming imahe. Sa Biblia, anong sinasabi ng Biblia? Ano ang masamang kasalanan sa harap ng Diyos? Bakit Israelita sinumpa ng Diyos? Katuloy, dahil sila ay umalis sa Diyos at sumamba sa Diyos-Diyosan. Tama po ba? Ilang beses nasulat sa Biblia, pasahan ninyo lumang tipan, hindi mapipilang. Only isang kasalanan na bakit sinumpa ang Israelita. Dahil sa pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kahit na ibinigay ng Diyos sa Israelita ang katotohanan, pero ayaw nilang sundin ang katotohanan, kundi sumunod sa ibang tradition. Ang kanilang pag-iisip, iko'y tamang daan para sa Diyos. Pero anong sinabi ni Jesus Cristo sa kanila? Tingnan natin ng Biblia, Matthew chapter 15. Matthew chapter 15, verse 8, 9. Saan na huwang mangyari sa ating Philippine Life of the Mission, 8, 9, Matthew chapter 15, verse 8, 9. Okay, sabay-sabay po basahin natin. 3, 2, 1. Iginagalang ako ng bayang ito sa kanilang mga labi, ngunit ang kanilang puso ay malayo sa akin. At walang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin na itinuturo nila bilang mga aral ang mga alintuntunin ng mga tao. Sila ay sumunod sa aral ng mga alintuntunin ng mga tao. Dito, maraming tradition, di ba? Kayo dapat magbago ng kanyang maling tradition sa katotohanan. Napakalaga, brother sister.
dito sa Ortigas Church, maraming brother sister, mayroong yung sariling Biblia. Pero sa probinsya, maraming mga brother sister, walang Biblia. Walang Biblia. Kung kayo, paano pwede nilang sundin si Jesus Cristo ng tama kung walang Biblia? Imposible. Kung gayon, no? Ilang mga brothers humingi sa akin, Pastor, wala akong Biblia. Okay, bilhin mo ang Biblia. Walang pera. Walang pera. Kung gayon, tipirin mo ang pera. Kung gayon, bigol lang, ang kanyang mukha, medyo mga serious. No? Basta ako walang pera. Ikaw ba may cellphone? Pa cellphone. Baka ng cellphone, 10,000. Kaya ako nga. Okay, ibenta. Anong mas mahalaga? Yung cellphone, Biblia. Bawal magdahilan. Sa harap ng Diyos. Bibig lamang maganda. Ito Israelita. Ilang mga brother sister, nagtitestimonya, makahanda. Ay ko, mag-evangelize, masik-asik. Dati, ilang brother, Pastor, ako magiging pastor. Pero umalis na church. Kaya, hindi ako naniniwala na ang inyong sinasabi sa akin. Bakit? Oo. Ako nakaintindi. Ako muna nagsasabi ng walang pag-iisip. No? Kaya ating sinasabi, walang halaga sa Panginoon. Paano pwede natin ipahayag ang ating totoong pananampalataya ayon sa inyong ginawa? Kung gusto ninyo, gawin ninyo. Oo, very, very simple. Anong gusto ninyo? Okay, gawin ninyo. Kailangan ba tulong? Okay, humingi sa Panginoon, ating Ama. Mahirap ako. Kung sama-sama, mga brother sister, gawin natin ang katotohanan. Kung gayon, okay na. Ito'y tamang Christian living. Hindi po ba? Kung gayon, isipin natin. Ano ang pinakamahalagang kalooban ni Jesus Cristo? Bakit dumating si Jesus sa mundong ito? Para saan? Bakit? Unang, ito'y pinakamahalaga. Bakit sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang iligtas ang mga makasalanan? Yes. Kaya, kaligtasan, ito'y pinakamahalaga sa Panginoon sa mundong ito. Kaya, tayo nag-evangelize ng Ebanghelyo sa maraming mga kaluluwa. Kung sila nakikinig sa tapat na puso, maliligtas. Kung ayaw nila, kung gayon, hindi. Ayon sa kanilang kalooban. Pero, tayo dapat magpahayag sa kanila ng katotohanan. Ito'y ating katungkulan. Ayaw nila, okay, sila bahala. Pero kung hindi tayo nagbahagi sa kanila ng Ebanghelyo, kung gayon, tayo masama. Okay, tama po ba? Sa pamamagitan ng sakripisyo ng mga sinaunang mga Kristiyano, tayo naligtas. Kung gayon, okay, naligtas na ako. Kung gayon, anong susunod? Anong dapat natin gawin? Ako'y ipinanganak na sa mundong ito. Kung anong dapat natin gawin? Kaya muna, lumaki. Dapat manatili sa bahay. Kaya bagong ligtas, nanatili sa iglesia, at kumakain ng espiritu wala pakain, ng sermon, fellowship, lumalago ang kanyang kaluluwa. O siya ay tapan na. Gustong gulang. Kung anong gagawin niya? Mahirap po ba? Kaya isipin natin, isang sanggol, kumain ng maraming pagkain, kung naging bata, kabataan. Siya ay nakaroon ng masigasig. Kaya siya ay na-graduate ng university. Kung patuloy siya ay tapos na lahat ng mga
education, pero patuloy. Nanay, tatay, kung gayon. Di ba tama? Pastor, Pastor, Panginoon, Siya ay bata, okay, naintindihan. Pero, naging gustong kulang na. Pero, kung gayon, ay, malaking problema. Ako naligtas, mga 5 years ago, 10 years ago, pero patuloy, Kung gayon, ang palisa sa nanay, tatay. Hindi pa tao ito. Gustong gulang na Kristyano, sila'y naghahanap ng spiritual na katotohanan. Kapag siya ay bata pa, oo, may tumutulong sa kanila. Pero siya ay lumaki na. Kung gayon, siya dapat magbigay ng kanyang pag-ibig sa iba. Okay, tama po ba? Kaya mga nanay, tatay, nagsasakripisyo para sa pamilya. Bata, pero lumaki na. Kung gayon, siya ay tumutulong sa nanay, tatay. Kung gayon, nanay, tatay, pwede magpahinga dahil sa magandang anak. Kung gayon, isipin natin, dahil sa inyong mga Orthodox Church, Diyos ba nagpapahinga? Masaya? Maligaya dahil sa Orthodox Church? Isipin niyo, hindi ako Orthodox Church member. Hindi ko alam. Kayo mismo dapat mag-isip. Siguro, hindi masaya ang Diyos. Kung gayon, hanapin niyo. Anong gagawin natin para sa Diyos? At gawin ninyo. At hintay. Anong darating? Anong pagpapal na darating sa inyo? Halimbawa, tapos na itong summary retreat. Napakahirap na po ba? Masaya po ba summary retreat? May summary retreat. Okay. Meron pa ba kahit ng mga brother sister? Ako, mga magluluto ng maraming mga kanin. Mga ulam. Ako, nagiging masyal. Masaya ako. Meron po ba kanitong mga brother sister? Ako nga, ikalawang batch pumunta sa Naga, Bicol region. At this year, napakainit. Mga 2 beses brown out. Nasunog ang mga audio amp. Kaya, sa Tagal District, may malaking mga electric pa, kaya okay na. Pero nakawala. Sobrang init. Pumapawis, patulay. Kung kaya ako ba masaya? Okay. Sa retreat, ako masaya. Mainit, masaya. Pero, kaya po ba? Hindi. Ako, sobrang hirap. Pero, bakit ako gumawa? Itong katawan, totoo lang sana ako bumalik sa Korea. Katawan. Pero, kaluluwa. Hindi, dito maraming mga brother sister. Kung ako sumunod sa katawan, ay masaya. Pero, kaluluwa, problema. Pero kung ako sumunod sa kaluluwa, espiritu, kung kaya masaya. Pero, katawan, mahirap. Bakit kayo'y dumalo sa summer retreat? Bakit kayo naghahanap ng maraming pera para sa summer retreat? Para sa inyong sarili? Hindi. Muna para sa Diyos at para sa mga newcomer. Tama po ba? At kayo'y nagsakripisyo. Tama po ba? At tapos na. Kung kayo, masaya o malungkot ang iyong puso?
Malugot o malungkot? Malugot o malungkot? Malugot? Malungkot? Masaya, tama. Yeah. Baka tapos na, masaya, tama ito. Pero isipin natin, kayo'y nagsakripisyo, kayo'y nagbayad, kayo'y mahirap. Pero masaya. Sa mundo, meron po ba ganitong sitwasyon? Kayo'y nagtrabaho sa isang kumpanya, pero walang bayad. Kundi kayo'y nagbayad sa kanila. Kaya po ba masaya? Kaya po ba? Isipin ninyo. Kayo nagtrabaho sa kumpanya, pero sila hindi nagpabayad sa inyo ng asweldo. Kundi kayo'y magbayad sa kanila. Pero masaya. Kaya po ba? Sa mundo, walang ganitong sitwasyon. Sa mundo, wala. Pero bakit sa ating iglesia, meron ganitong kakaibang sitwasyon? Saan galing ganitong kasiyahan? Ating katawan nahirap. Ating pera naubos. Tayo nagsakripisyo. Pero bakit masaya? Saan galing ang ganito kasiyahan? Sa mundo walang ganito kasiyahan. Tama po ba? Pero kung gayon, sa ating church, saan galing? Saan galing? Dapat niyong malaman, ito'y galing sa Diyos. Ito'y tamang paraan. Kapag tayo ng may buong puso, nagsakripisyo para sa Diyos, kung gayon, darating mula sa Diyos ang perpektong kaligayahan. Ito'y Kristiyanong buhay. Bago sa retreat, mahirap. Ulti kasi maraming mga tao tumalo, kaya mag-rent ng mga bus, mga jeep, mga iba-iba. Kung kaya kailangan maraming pera, sobrang init, masikim na tulugan, mahirap. Pero pagkatapos na, kung kayo masaya, bago gawain ng Diyos, medyo mahirap. Pero pagkatapos nito, masaya. Yes. Kaya, ang mga pumasok sa ganitong mga kalooban ng Diyos lamang, makatanggap ng totoong biyaya ng Diyos. Labas? Hindi kaya. Imposible. Impossible. Next year. Siguro this year, 13,230. Ito'y mga tumalok sa retreat sa buong bansang Pilipinas. Kung next year, siguro mga Pastor Bagong magsasabi, 15,000? Kung gayon. Masaya po ba kayo? 15. Kung gayon. Ultras Church, 400. Masaya? Oo. Sa labas, mahirap. Pero sa loob, may biyaya ng Diyos. Sa Daniel, ano po ba ninyo? Ang kwento ni Daniel? May 2 beses na may mahirap na story sa Daniel. Isa, 3 kaibigan ni Daniel. Itinapon sa apoy. Po ba? Kasi Daniel, pumasok sa sa leon. Tama? Karaniwang pag-isip ito, kung may Diyos, hindi sana itapon sa loob ng apoy. Hindi sa leon. Ito'y tama ating pag-iisip. Okay tama po ba? Sana hindi darating sa atin ang paghihirap. Ito'y karaniwang pag-iisip. Pero ano ang plano ng Diyos? Pumasok ka. Kaya sila ay pumasok sa apoy, pumasok sa leon. Pero sa loob, doon, may Diyos. Tama po ba? Christian living, parang mahirap. Yes, tama, mahirap. Napakahirap, maraming pag-uusik. Pero, sa labas, mahirap. Sa loob, doon may Diyos.
Kaya, pwede magtiis. Kaya, may mga tapos na. Sa ibabaw ng katotohanan, sa pamamagitan ng Biblia, pwede ninyong makilala maraming mga katotohanan, espiritual na katotohanan. Hanapin ninyo at ilagay sa iyong tapan na puso. Kayo ba muna naligtas sa ibabaw ng salita ni Jesus Cristo, sa ibabaw ng dugo ni Jesus? Kayo naligtas na. Kung gayon, ito'y gagawin ninyo. Gawin ninyo ang iyong sariling iyong pananampalataya. Depende sa iyong puso. Maraming mga binhi. Ayon sa inyong pananampalataya, ilan? Maraming mga bunga. Ilan? Konti. Katotohanan ang naligtas, buhay, at ayon sa inyong pananampalataya, lumalago ang iyong espiritu at katimpala sa langit. Ito ay kautusan ng katimpala. Ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Ating kasalanan, libre, tinatawan na. Ito ay biyaya ni Jesus. Pero tungkol sa inyong katimpala, hindi libre. Ayon sa inyong ginawa. Kaya, mula ngayon kayo dapat mag-isip. Anong gagawin ko para sa Diyos? Ano ang tamang daan? Tama ba? Biblia? Kung gayon, gawin ninyo. Huwag ninyong sundin ang mga maling daan ng tradisyon ng mundong ito. O ni Biblia lamang umakay sa atin sa tamang daan. Kaya, basahin niyo mga Biblia araw-araw. Medyo mahirap? Walang problema. Basahin niyo. Basahin niyo. Mga bata, ilang pagkain masarap, ilan, walang lasa. Pero lumalaki ang kanyang katawan kapag kumain. Ilan, matamis, ilan, mapait. Pero ating kaluluwa, lumalaki. Ito'y Biblia. Okay, naintindihan po ba ninyo? Okay, manalangin po tayo.